pwede ka na mag-resign, mag-retire. Yes, I would say. Pero sabi nga ng misis ko, 2 hours ka lang naman a day. Oo nga. Laruin mo na lang. 2 hours a day, tapos laruin mo na lang. Ano ba naman yung wife mo? Hindi kasi I get you. Hindi. Pero ang galing no. At nangyari na. Ang di dapat mangyari. The Pod Network Entertainment. Alam ko, papagawin mo siya ng sariling mojito eh. Maglalatag na. Ikaw na DIY pala. DIY dito, sir. Sorry. Pakilabas yung lime. Pakilabas yung shaker. Yung mohi. Ganda. May pa DIY activity pala dito. Oo. Akala ko magmamagic eh. Oh. Galing. Para kang dealer. Oo, parang choose a napkin. Choose a napkin. Any napkin. Dapat pala ini-endorse nyo na lang. Ang alin? Ang alin po? May endorse kayo, San Miguel? Ay, hindi. Siya lang po. Hindi naman po talaga masarap yun eh. Hindi naman kami pinapakyan yan. Nakita ko yung billboard eh. Siyempre, nandiyan yan sa San Miguel Pale Pills yan. Welcome to the Cool Pals. Episode 832. Exclusive. On Spotify and YouTubes. Ito ba yung kay Dayon Warwick? Parang ang linaw na magsalita ni Roger. Helen Bella. Ang ganda. Nagulat ako. Parang normal lang. Parang normal lang. Ay, kasi ba yung DG eh. Kailangan Anong natin- DG? Kasi may naman DG. Parang ang linaw, nagulat ako. Saan siya luminaw? Dun sa PMPM. Sige nga. Pem, pem. Oo, galing. Sabi, Alam, duda talaga ako eh. tama yung mga basher mo eh. Oo. Na pinipeke mo lang yung kapansanan mo. Kaya wala. Tapos pinapalabas mo pa na hindi ka makakuha ng PWD card. Kasi tinatamad ka lang. Kaya ko kumuha. Sige, iba-vlog natin yan ha. Pang ilang PWD card mo ta? Teka lang. Ba't parang... Ihi yan. ba't di ganyan yung tsura ng mojito mo? Hindi mojito yan. Parang dala nung nag-CR kanina. Bakit naman walang... Parang Blue label na lang. Parang extra juice, di ba? Masarap. Parang ihi ng yung ihi na anong tawag dito? Ano yung Dehydrated. Oo, yung inaano sa Beroka. Yung uminom ng vitamins. Yan Oo, pero Tapos umihi after. Oo. Teka. Yan ba yung nandun sa likod na nasa bote ng Coke? Hindi. Ano ka ba? Bago yan. May bisita tayo dito. Parang may aftertaste nga. Mantika yun. Nalahati na dyan ang inom eh. Uy, no. Parang medyo specific yung location at but parang medyo alam mo. Ako di ko alam yung... Meron talaga ako nakita. Mag-iinom pala yung guest nyo. Teka, i-reveal natin mamaya bago matapos tong episode na to kung saan galing yan. Dapat uminom din kayo lahat ha. paubusin na. Paikutin natin yan. Pero bakit ba yun ang pempe mo, Nonong? Kasi nga, nako, napakatindi ng guest natin ngayon. Isa sa mga most requested guest natin to. At, laging nasa top. Oo. hindi Tinatadyakan natin kaya- tayo nito sa number 1. hindi nito. natin kayang tibagin eh. Kaya nga. Diba? Dumaan na ang pandemya. Dumaan na ang Yolanda. Lahat, kailang presidente na. Boss tawag natin dito. Top 1 pa rin sa Spotify. Walang iba kundi si Papa Dugos! Hello sa inyong lahat, mga kabarangay, mga kapuso. Ang kwento ngayong araw na... Ganda. Bilang nag-narrate, ano? nandito ngayon si Papa Dudut. Anong gagawin natin? Magtago tayo. Magtago. Kasi inanarate niya yung buhay natin eh. At saka yung popular kong sinasabi lagi, ano? At nangyari na po ang hindi dapat maganap. Yan. Kantutan ba yun usually? Yun na ba yung next doon? Oo nga, no? Di ba? Madalas ba pag yun ang sinabi mo? Yun na yun.
Tapos Tapos puputulin. Careless Whisper na yung tugtog na. Oh, shit. Ten. Oo nga. Papa Gusto Dudut, ko siya eh. ikaw ba'y tinitigasan din sa mga kwentong binabasa mo? Ay, wala naman kaming ganyan. Tingnan mo nga, GMA sa tanong kami. putang ina. Sa YouTube ko pala may mga Ayusin mo ganyan. yung tanong mo kay Papa Dudut. Oo. Ano ba to? Lumalabas mo na sa GMA bago... Yung mga radio version, Lumalabas na boss, okay to. walang ganyan. Okay to, Papa Dudut. Nag-ayos na mga ng zipper. Oh, So, lalabas sa tabloid doon, no? Papa Dudut, hindi na tinitigasan. At sa radio, bawal syempre. Pero meron akong YouTube personal YouTube. Yung Papa Dudut. May mga naughty stories din. Papa Dudut Stories. Yes. Yan yung number 2 eh. Yan yung number 2 eh. no, yung number 1 yung unang letter sender sa GMA. Barangay Number Love 2 dun sa ano. Anong pinaka nag-viral or pinaka tumatak na kwento sa Barangay LS? Tungkol saan? Alam nyo, sa sobrang dami ko nang nababasa, parang pinili ko na walang favorite. Pero meron akong hindi makakalimutan kasi kwento ng magulang ko yun. Na ako mismo ang nagsulat. At saka nangyari ang hindi dapat Nabuhay ako sa mundo ito. Kasi yung daddy ko namatay ng maaga, 27 years old. Because of an accident. So, kapag nakakapanood ako ng mga tulad nung nangyari recently lang, di ba, may bus, may 2-year-old na naiwan. So, talagang medyo naapektuhan ako sa ganong kwento. Kasi kwento ng buhay ko yun. Paano mo sinulat yun? Kanina, nagtatawanan tayo. Seryoso kayo, Bigyan mo nga ako niyang mojito. Paano mo sinulat yun? Ano siya? May mga in-exaggerate ka bang Kung paano sa akin pangyayari? kwento ng nanay ko, paano sila nagkakilala, paano siya kinakausap. Kasi kahit boses ng tatay ko, hindi ko alam eh. 1-year-old ka. Oo, tapos yung kapatid ko, 3 months. So imagine that, diba? Ganito po yung boses ng tatay niyo. Tangina talaga. Now I know. Ay, lamo. Ngayon, ngayon, Papa Dudut. Papasalipin natin ngayon. Sabihin mo na. Pagkakataon na, Papa Dudut. Ngayon, Sasadip ngayon. makakausap mo ang tatay mo ngayon, Papa. Anong gusto mong sabihin sa kanya? May phone patch. May Oh, phone anak, patch eh, anak. no? Buti nga, hindi ako nagmana sa'yo. Putang ina. Walang iya kang anak. Wala akong karir. Walang iya ka. Wala akong karir. Si Papa Ngungot. Ang dami mo nagiging pangalan, ha? Oo nga. Papangungot ka ngayon, ha? Parang bangungot. Nung napakinggan mo yung syempre parang first time mong maririnig yung Lahat ng mga kamag-anak ko, nag-text. Oo. Tatay mo yun, nanay mo yun, Yun, alam So, nila. hindi mo sinabi na Hindi ko storya mo. sinabi. Even my mother, nagulat siya eh. Naiiyak nga daw siya habang pinakikinggan eh. So, yung mga storya mo, ano ba yan? Ito yung first time na marami kang napaiyak? O... Mismo ako, kaya hindi ko makalimutan. At saka yung nanay ko nagalit sa akin. Kasi bakit ko daw sinabing 18 years old siya nung nabuntis siya? 21 daw siya noon. ano? Hindi ako 18 noon, Sabi mo, 21 ako. kwento mo yan, ma. Ito, kwento ko to. Eh di hindi ikaw. Trivia, naalala ko kasi yung nanay ko dito sa trivia ko. Ang real name ko is Rensmark Jairus. Kaya Rensmark yan. Kasi pinanganak ako EDSA People Power. Renz, parang Ramos, Enrile, Medyo malayo po. Marcos. Pinagsama-sama, Rensmark. Sorry. Rensmark. May sinasabi Tumututol. po si Roger. Tumututol Ano yung yung tatay sinasabi mo. po eh. Medyo, Yes, Daddy. medyo rich. Pari China. Red Mark. Kasi Edna kay Ramos. O ikaw, bakit ba Roger pinangalan sa'yo? Dahil mo ngo siya. Dahil, bakit may Dayan? Kasi bobo yung nanay ko. Hindi. Nagkamali. Oo, nagkamali ng binabasa lang niya yung mga pangalan tapos sinulat na daw. Gagi, Pepe yun. Hindi, Titi yun. Pepe yun, Titi yun. Dayan mo, tsaka Roger. Dayan, Roger na lang tayo. Ang pangalan mo ay Dayan Roger. Kasi nga pagtingin yung pali, sabi niya, di ba ano to? Ari ng babae to. Oh. Dayan. Talagang Dayan pangalan mo? Dayan. Astig ah. Paul Angka, Dayan, ha?
Para raw medyo, para merong kakaiba sa kanya. Kaya Dayan na. But may police power ka ba na Feb 25, 86. Oo. pinanganak? Yes. Oh? Ang tatay ko ay INP. Nung nabubuhay pa siya. Yung Ano mga yung INP? pulis nung araw. okay. Kaya ano siya, pabalik-balik siya sa bahay namin, sa munisipyo. Kasi nagkakagulo na nga sa Manila. Oo. So sa probinsya siya naka-assign. Ano siya, balik-balik siya. Natanong mo ba sa mama mo kung gaano kahirap na ianak ng araw na nag-people power? Oo, kasi parang... Walang doktor? Oo, kaya... may nakakuha naman kami ng doktor, naka-off duty. Pina-duty namin sa bahay. Saan ka pinanganak? Bahay. Bye. Sa bahay. Sa bahay. Pero doktor ang May anesthesia naman. Siguro. Gaano ka kalaki nun? Hindi ko. Hindi niya alam! Hindi ko dala yung ko. Baby book ko. 9 years old eh. No? Meron bang bigat sa'yo na pinanganak ka ng people power? Lagi walang pasok. Oo nga, no? Pero ngayon may pasok na eh. Pinatanggal na yung holiday. So, ano mas prefer mo? Mas gusto ko yung walang pasok kasi yung nanay ko ang masaya kasi wala siyang pinapakain sa school. Di nga, ba uso yun pag tama. elementary ka? Oy, Oo nga, no? magpapakain si ganito kasi birthday. Tapos, matik holiday. Ibig sabihin, Oo. wala kang pasok sa... Ang ganda nung Birthday ko. Itong birthday na wala kang pasok. Pero hindi na ngayon may pasok na. Ang Feb 25. So 1986 ka lang pala pinanganak. Oh, okay. Am I the youngest in the group? Oo. Talaga? Oo. Hindi, di naman. 7 tayo. I'm the youngest. Wow. Di pala kami Ganda. pala tayong dalawa na unong, Oh, no? pero hindi, si James nga, kasi December siya ako March. Tapos ikaw, ano ka? Ay, tics din eh. 86 ka din. Kuya pala natin to. Ba't binabalahura na? Sorry, kuya. Sakin na nyo. Kuya. Pasensya ka na, Kuya Dayan. Utangin na. Isa. Yung Papa Dudut, sabi mo, nabanggit mo na ikaw ba ay, paano ka napasok dito sa Radio? Sa radio? Ano bang course mo? Masscom kasi may ako sa mathematics. Also, ngayon ko lang nalaman na may mga relative talaga ako na nasa radio at saka broadcast. Cherry Mercado is my auntie. Bali yung lolo ko, kapatid ng nanay. Oh, ang tanda na pala ni Cherry Mercado. Hindi naman. Bali yung tatay niya, lolo ko. Tapos si Neil Ricafrente, mga pioneer ng DCMM. Later on mo na Oo, yeah. na totoo pala yon. Kasi bata pa lang ako, pag nakasakay ako sa bus, yung mga nadadaanan ko mga signages, yung mga billboard, nilalagyan ko ng mga VO. Akala ko sinasabi ng mama mo, yan, ano mo, uncle mo yan. Akala mo niloko ka lang niya. No? Hindi, Pero nito totoo ko pala. lang nalaman kasi Late mga, syempre, nasa industry ka na. Ano tong nilalagay mo ng VO? Nasa utak mo lang ba to? O sinasabi mo Sinasabi talaga ko na din. malakas sa bus? Bata pa naman ako noon so parang wala lang. Trip-trip lang. Sino ang paborito mong boses na ginagaya noon? Meron ba? Wala naman namang kaboses kasi. So basta yung style ko lang. Sinday Yung- Badiday. Ano to? Kunyari, nadaanan mo yung mga billboard. San Miguel. Oh. Kunyari, San Miguel Beer. si Ding Dong Dantes na nakaganon yung brief. Sabi niya, ay, sakit na. sakit na posisyon ko. Ginaganon. Mga brand name. Bench. Ganyan. Binabasa mo with an with the modulated modulation. Pero nung pumasok na ako sa industry, na-realize ko na hindi pala palakihan ng boses. Para Kasi palakihan- nakakapagod. Oo. Nakakapagod i-sustain. So kailangan ko ano yung boses mo, yun na lang para natural relatable. boses. Oo. Ay, palakihan na lang ng Palakihan na nga. Well, ding dong. Palakihan lang yan. Ding-dong. Oo. Ng audience. Ng audience. Pero yung ang laki ng audience mo, no? Na, Oo na nga. nagugulat ka ba minsan kung hanggang saan inaabot yung Actually, buong Pilipinas ang love stories kasi may mga regional FM stations kami plus nasa social media na rin siya. Kaya minsan may mga kakilala ko na nasa Bicol, nasa CDO, na nag-PPM sa akin, "Uy, pinapakinggan ka namin dito." Ay, buti pa yung boses ko, nakarating na dyan. Ako hindi pa. So, pagka yung ninyo, yung mga kwento ninyo minsan ano ba siya? May mga bigla na lang bang magkikwento sa'yo, magme-message, ito yung kwento ko, Papa Dudut. before, nung nagsisimula kami, kasi ako lahat, one-man show before. I write, Sumusulat ng kwento? ako din na nagboboses. Pero ngayon may mga writers na rin kami. May mga letter senders Oo. na talaga. Ngayon, baka sundan nyo ng tanong, totoo bang may mga kwento o gawa-gawa?
Anong gusto niyo? Ay, Showbiz hindi na answer? namin tatanong yan. Ah, sige. Pero sige. Sige. Oo. O sige, naihanda mo na yung sagot. Hindi kasi yun ang laging tinatanong sa akin every time na may mga interview. Mama Dudut, totoo ba may mga sender? Baka naman gumagawa lang kayo ng kwento. Kaya ang tanong ko, ano bang gusto niyo? Showbiz answer o real Podcast answer. podcast answer? Oo. On May mga writers kami. Ayan. Pero yung mga sulat, ini-enhance namin from the listeners. Kasi kadalasan bobo okay. spelling ng mga yan eh. At saka pag binasa mo, wala, mali-mali. Oo. Malilito ka. Kailangan nga rin talagang isulat kasi pag yung tinitingnan ko yung pagkakasulat din ng mga nagbabasa. Minsan kasi madalas dito binabasa lang namin straight up kung paano sa aming typo. sinend. So minsan walang punctuation mark, dire-diretso. Tsaka minsan kahit may writer na kami, may typo pa. Kaya ang napapahiya ako. Pag sa ere. Mali ka rin ng live mo ba binabasa yon? Hindi ba recorded? Live siya. Ano yun, binabasa mo muna bago mo basahin sa live? Binabasa ko siya, yung synopsis niya, yung kwento. Pero minsan, pag wala ka ng time, sobrang dami kasing mga ginagawa. Minsan, on the spot na. Doon na may mga typo minsan. Kaya pag nagkakamali, medyo nag-react ako napapahiya sa ere, hindi kayo. Ayun. Doon lang ako nabubulol pag medyo may mga typo, ganyan. Pero galing pa rin sa totoong story. Totoo. So hindi yun parang gawa kaya ako ng katulong tsaka amo niya nagkatuluyan. Hindi ganun. Pero meron kaming experience before na parang nag-comment yung sender na pwede po bang paki-take down yung story na nasa internet na kasi nagagalit po yung tito ko kasi pastor na po siya ngayon. Doon sa kwento kasi drug addict siya doon eh. Oh. Kaya nga siya naging pastor dahil addict siya. Yun. May mga Ano ba yung ganun. natural trajectory? Oo. Ba't di ka pa pastor? Hindi pa ako nagbago. Kaya kung nasa langit na siya, madalas, doon lang mag-uusap yan. Yung pinapangalanan nyo ba? Bakit? The majority mga itago niyo ako sa pangalang Roger, ganun. Roger lagi yung ginagamit. Talaga ba? Maraming Roger. Oo, pero walang Dayan. Maganda pagtamahin nyo, no? At nagkantutan si Roger at Dayan. Dayan. Oh, ikaw ang Nakabuo ng produkto. momo. Pagka ganyan, hindi ko alam paano ba sinusulat yung ganyan. Gusto kong matutunan para sa atin din kung paano isulat yung kwentong walang kwenta para Nung araw magawa kasi, yung may kwenta. ang very basic talaga sa pagsulat sa mga radio drama. Magsisimula nung bata ka pa lang. Pero kung mapapansin niyo kahit sa TV, di ba nagsisimula dati bata pa lang yung bida hanggang sa tumanda. Parang hindi na siya kumakagat ngayon. So hindi na kami nagsisimula sa bata ka pa lang. So, paminsan-minsan nyo na lang maririnig sa amin yun. Kantutan na kagad. At nangyari ang hindi dapat mangyari. Mangyari. Yun ang opening line. At pinanganak nung bata pa lang siya. Kasi di ba sa mga drama sa radio, usually kahit sa teleserye, di ba, noong mga 90s, bata pa lang, susundan mo yun. Mga 3 weeks yun sa TV. O, inadapt namin before yun. Hinahanap namin yung may mga kwentong, may mga ganon. Kaya lang, hindi naging maganda sa reception ng audience. Kaya binago namin na tinatanggal na namin yung... Kasi may mga nagsusulat pa rin yan na may mga bata pa lang daw sila. Kasi magboboses bata rin kayo eh. Oo, cost cutting tayo sa mga VO. So, wala na yun. At saka, parang Korea na ngayon. 2 lang bida, 3 pwede na. Pinapatay na namin. O kaya, pinasabi na lang. Pinapasabi ng tatay mo. Alam na akong walang budget. Ganda No? ha. Ang ina. Tayo cost cutting yan. Ito, pinapasabi ng tatay. Pinalita na lang no? Sabi ng tatay mo, word per word. Ito punta ka dito sa Ilang boses kaya mo, Papa Dudut? Before, kaya ko yung malaki boses, bata. Pero hindi na ako nag-VO for drama. Talagang anchor lang. Ako lang yung nag-narrate. Pero may experience pa ako before, nag-leave ako na iba yung umupo. Ang reception, nagalit yung mga tao. Kaya pag uma-absent ako, naka-record. Okay. Yung iba yung umupo, ginaya ka, nagpanggap na ikaw, paano? Ibang DJ siya, sinabi niya ganito, nagalit, marami nagko-comment, nasa si Papa Dudut, ganyan. Pagmula nun, nire-record na namin. Every time na wala ako. May baon. O kaya, replay kami. May bala. Usually, ano bang demographics ng Barangay LS? Ng love stories? Love stories. Female,
ang majority na nakikinig. Sa analytics ng YouTube ko, tinitingnan na, 16, 30 plus. Yan. 16 to 30. Meron 16. Oo. Tapos ang lugar? Majority sa analytics ko, Manila. Quezon City, Caloocan. Tatakbo po ako dyan. Yan! Joke lang. Ganda. Na-target na. Oo, alam mo na kung saan kakakampanya, no? Joke lang. Salamat sa analytics. Sagot ko ang kwento nyo. Ang gandang promise yan. Buhay at pag-ibig party list. Pero ang format mo sa radyo ever since, ganyan na o hindi? I started with, gusto ko sanang maging pang-umaga, pero nagtataka ako nung dinala ako sa Manila, kasi nag-regional FM ako pang-umaga ako dun Nilagay ako sa hapon ng boss ko. So sabi ko, parang hindi believe yung boss ko sa akin. So, tumagal pa ng isang taon, pinatawag ako sa office na meron kaming gagawing bagong programa which is bubuhayin namin yung Jody Mango. Noong mga panahon yun, wala na si Jody Mango at saka yung mga Lovingly Yours. Ayokong pumayag. Kasi sabi ko, ang bagal magsalita ng host ng ganyan Pang morning ako Magandang umaga po, mabilis ako magsalita. Pang-entertainment ka talaga, parang gano'n. Oo, ayoko. Then 10 years after, only to find out na pang third pala ako. Third choice ako. Third choice ka dito sa As host Love ng Stories. Love Stories. Kaya tawa ko ng tawa kasi hard to get pa ako nun. Sabi nung parang kanang kamay ng boss namin, ito atin-atin lang to ha. Alam mo ba, arte-arte mo nun nung araw na yun? Ano sabi mo, morning DJ ka? Alam mo ba na third choice ka lang? Yung dalawang taga-Bicol lang nauna. Sino yon? Mga wala na sa amin So talagang para siguro sa akin yung Love Stories. Pag radyo ba, gusto umaga talaga ang slot? Yung ba ang parang prime time? Kasi pag umaga ka, unang-una, right after radio show mo, pwede ka nang gumalaw Yung ng mo, rumakit. sa'yo. rumakit. Ah, At okay. pangalawa, lahat ng endorsement is in the morning. Kasi ang prime time ng radio is in the morning. Lahat ng commercials, lahat i-endorse mo, lahat ng pera nasa umaga. Sa TV kasi parang 7 p.m. to 9 p.m. Oo. Yun ang prime time. Pero ngayon, nabago na yung landscape. Naging tanghali na. So, dumikit na sa akin yung endorsement sa tanghali. Yun. Kung gugustuhin mo pala, didikit sa'yo. Basta galingan mo lang. Ang laging sinasabi ko sa boss ko, nung nagsisimula pa lang ako, kapag meron kaming meeting, I'll make the show number 1. Yun ang lagi ko sinasabi. So, sinasabi sa'yo, kaya ikaw ang third choice namin Alam niyo kung bakit lagi ko sinasabing I'll make the show number 1? Kasi kung matsambahan ko next month, di ang galing ko. Oo nga. Kung hindi ako naging number 1, better luck next time. Next year, Tatawagan yung fourth choice. Oo. Pero sa awa ng Diyos, when I started doing Barangay Love Stories, dire-diretso na siya number 1. Hindi siya nakakapagod, yung format. Nakakapagod. Gano'n na siya katagal pala? I started doing Barangay Love Stories 2009. 2009. September of 2009. Ilang Kailan taon na yun? pumalo? 16 years. 2009. 2009 din, right there and then? Oo, nagkaroon lang ng konting pahinga dahil nagsulputan yung ibang mga kalaban, nabawasan yung points, pero bumalik din kami sa pagiging number 1. Yung tinatanong mo kung nakakapagod, no? Yes, nagka-TMJ ako Talagang walang Nag-lockdown boses. Walang boses talaga. As in, nagpapaalam na ako sa boss ko na mag-resign. Sabi niya, ano yun? Oo. Kasi wala siyang boses. Kasi pag may TMJ ka, lagi kang manat. Laging masakit panga mo. Laging gusto mo tulog. So, nagpa-dentista na lang ako, nagpagamot. Hanggang ngayon naman may ganun pa rin ako, pero minimal na lang yung pain. At saka allergy. Lagi ako nag-on-off ng mic. Dear Papa Dudut. Off ng mic yon. Hirap pag may carpet ang studio. Abangan nyo pagka nagganon si Papa Dudut, ibig sabihin. Magaling ako sa ganyan, on-off. Talaga? Hindi mo Maririnig. hindi mo maririnig. Makikita mo lang sa live stream. Ay, umuubo. Pero magaling ako dyan. Na-perfect ko na yan. Kasi sakit ko nga siya. So, kailangan ko siyang yakapin, i-embrace, diskartehan. Kailangan mo ng dehumidifier, mga Yan, ganun. mga ganyan. Yun ako yung carpet namin. Kamusta ka naman Hindi, dito? naggamot ako kanina. Tsaka nagpuntilukas ako kagabi. Saka mojito. Mojito. Pampaswabe yan. Oo. Pares tayo, ako, na-allergy ako. Matindi ang allergy. Parang pag ang trabaho mo is boses ang puhunan, tapos ang allergy mo, grabe. Araw-araw yun no? Araw-araw, carpet ang kaharap mo sa GMA. So medyo yun ang hindrance ko lang. Araw-araw ba iba-ibang story o Iba-iba. Kaya minsan nalilito na ako. Lalo na ngayon, mayroon akong All Out Sunday. Sinushoot namin yung All Out Sunday.
Nag-narrate din ako ng kwento sa All Out Hindi ka Sunday. nakapag-mute. Wala button. Nasa button eh. Yung All Out Sunday namin, every Sunday yun, di ba, sa GMA. Meron silang segment na Queendom. So, yung kakantahin nila, inanarrate ko. So, 3 episode yun, sinushoot namin while doing live radio. So, pag commercial break, pagbalik ko, nalilito na ako. Sino ba yung bida rito? Yun ang mga, mga racket-racket. Kahit minsan nababaliw na ako. Nung tumatawa na nga yung mga cameraman eh. Ang galing mo nababalik mo yung drama dun sa, yung feel Oo. dun sa another story. Istorya na bang drama pero naging comedy? Meron kaming mga romantic comedy. Ini-embrace namin yung mga ganyang kwento. Yung dapat drama talaga pero nauwi sa comedy, may ganun ba na hindi mo na may balik? Oo, minsan pag nakakatawa yung... Kasi minsan pag naughty yung mga kinikwento ko, syempre naglalaro yung... Tao lang tayo, sabi mo nga, minsan naglalaro din yung imagination natin habang nagkukwento. Minsan, mapapangiti ka. Grabe, oo. Mamangingiti Tuloy, ka no? Kasi talaga. live din eh. Live oo. Live din ba yung drama? Hindi, recorded na siya. And Saturday and Sunday ko is replay and recorded. Monday to Friday is live. 2 hours a day yun. Pero napakahirap ng mag-narrate at humawak ng programa ng drama. Kasi nadadala mo sa bahay. Okay. Feeling. Oo, Paano ang hirap. ano mo nun? Dapat doble bayan. Di ba? O GMA. Paano nadadala? Paano nadadala? Kasi pag may, for example, nung isang araw, sobrang bigat ng kwento, parang namatay yung buong pamilya niya, nasagasaan ng tricycle. Yung tricycle nasagasaan pala, na nadurog yung, parang yung nangyari sa NLEX, nadurog yung tricycle, yung 2 anak niya, tsaka yung babae. Ang tumakbo yung kwento, gusto niyang patayin yung nakapatay, nakabundol. Pero iniyakan lang siya, pinatawad niya. Dala-dala ko sa bahay yun kasi nalulungkot ako kapag may namamatay na bata. Oo. Ano ako sa mga bata kasi yung anak ko na preterm eh. Kaya yung mga baby, medyo mabigat sa akin pag mga bata. Kasi nakita ko yung mga anak ko na nahirapan sa incubator eh. Paano mo nababanlawan yung... Nilalaro ko yung mga babies ko. Uwi Tsaka ka, yung uwi ka nilalaro agad. ko yung yung pet dog ko. Ay! What a coincidence. Well, sana hindi sabay. Yun lang naman ang akin. Oo, hindi sabay. Okay lang yan. Basta hindi sabay. May twins kasi ako nag-aabang sa bahay. So kapag nakikita ko yung mga anak ko, alcohol muna, galing sa labas. Lalaroin ko na yung mga anak ko. Gaano kabata yung mga babies mo, sir? Kaka 1-year-old lang. Nag-celebrate kami sa Sedan. Ito lang 2 weeks ago yata. Sayang nga, hindi ko kayo na-invite eh. Okay lang, Sayang. meron pa namang maraming birthdays yan. Oo. Ang ninong doon, si Jojo Mendres. Si Mga boss ng GMA. Si ano Sino to? yung plus one niya? Mark Heras? Oh. Kasi bago siya mag-viral, kaibigan ko na talaga, taga Lucena siya eh. Ano ba talaga? Sobrang bait. Sobrang bait. Oo, ano bang mga haka-haka dito sa Ang dami kasi nagbabato eh. Oh. Si Jojo kasi is parang babasaging baso. Fragile. So, wini-welcome niya lahat sa buhay niya. So, hindi ko na alam kung ano nangyari, pero knowing Jojo Mendres, na napakabait, so, mami-misinterpret mo na lang minsan eh. At minsan may mga nag-aabuso yung iba. nag-take advantage. Oo. Pero mabait siya, napakabait. Kaya nung nakita ko siya, nag-guest siya sa akin sa Papatok, yung isa naming podcast. Sabi ko sa kanya, kunin kitang ninong. Kasi matagal na kami magkakilala. Long time ago. Noong mga panahong yon, bata pa lang ako, nagsisimula pa lang ako sa Lucena, sa radio. Binibigyan ako ng regalo. Pero wala lang, out of natutuwa lang siya. Ganon siya, mapagbigay. Generous. Generous. Baka pwede nating ma-invite din si Sir Jojo. Sabihin ko. I-schedule natin. one-on-one with Ryan Rems. Yan. Aba, ang ganda yan. Or one-on-one with James. Sobrang bait kasi niya. Oh, Kaya minsan, nami-misinterpret. Taga saan siya? Taga Lucena, Quezon. So, uwian din siya. O ano? Ang alam ko, marami naman siyang property dito eh. Marami siyang, I think may hotel pa yata siya dito eh. So kahit saan naman siya. Ako curious ako, Papa Dudes, yung recipe mo ng lechon manok, sa'yo ba yun? Meron akong hinire na chef para gumawa niyan. Si Chef Anthony Ang. So binili ko yung recipe niya and the rest is history. Kasi hindi naman ako marunong magluto. Pero gusto kong i-offer sa tao yung sana lasang gawa ng chef.
Kailan ka nag-start Business? mag-isip ng mag-business? Ang dami mong Nung- business, oh. Pwede ba sabihin to isa-isa? Go ahead. Meron kang J25 Salon. Mm. Meron ka namang Rangsiman Thai Massage. Meron kang The Brood Buddies. Oh, nagsara na yan. Papa Dudo. Ito pala nga nagsara, yung Brood Oo. Buddies. Yung massage, andyan pa. Andiyan pa. Ano to, may extra? Hindi na-announce yung ganyan. Tangina. Tsaka Sabi namin wala sa- to, malinis to. Oh. Sinasabi namin sa customer, gusto niyo po ng extra. Extra water. Ang ganda. At sabay ginakul. Aba na inom ng tubig. Ano yan? Ang tagal na niyan. 2019 pa yan. Bakit? Anong pinakauna mong business? Yung J25 salon, kasi yung wife ko mahiling magpasalon. Hinahanap ko siya lagi. Nasaan ka? Salon. Sige, bili tayo salon. Oo. Sana naman ganyan tayo kayaman. Hindi kasi nagka-talent fee ako ng maganda-ganda. Parang 500,000 sa isang endorsement. Sabi ko, daling ko na lang sa salon. Pagawa tayong salon. Maganda ang takbo niyan. Kaya lang, kailangan kong isarado because nahihirapan ako sa tao kasi skills yan eh. Kailangan yung mga magagaling Oo. talaga. Susundan kasi ng customer yan eh. Oo, minsan lumalaki ulo. Minsan, sabi ko, sara na lang. O, sayang yan. Kumikita yan, sayang. Paano sila lumalaki ulo yung ako ang pinakamagaling dito? Oh. Totoo. Hindi ako. Ako sabi eh. Chinese. Chinese. Ako Nag-aaway sabi. na. Pero wala nga mas gagaling pa dito sa ating master parlor. Parlor. Ako, ang reyna ng chupet. Chukip. Yan, sayang yun. Nagsara na. Pero matagal din yan bago nagsara. Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast. members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. Kaya lilipat na ako dito sa Rangsiman Thai Massage. Yan. Hanggang ngayon, nag-exist yan. Saan sa ito? Fairview, Dahlia. Sa Bedrock Place, Uy, Dahlia. malapit. Uy, sa Dahlia. Roger. Taga Dahlia ka? Tumira ako sa Dahlia. Punta ka dun. Akong bahala sa'yo. Yon. Bibigyan kita ng extra. Yeah. Sampal. At tumino siya magsalita. Papa Dudut Computers. Yes, may nakapartner ako dyan pero hindi nag-workout kasi kaya ayoko na ng mga kapartner sa business. Ano to? Computer shop o Mga computers binibenta namin. At yung sikat na chef Papadudot lechon manok. Papa Dudut Lechon Manok. Yan. 168 Divisoria, meron ako sa Fairview, sa Villonco Fairview Commonwealth, meron ako sa Winston Street Fairview, at saka meron ako sa Lagro Novaliches. Akala ko dati fan mo lang yun na, ay okay, siguro fan to. Nakikita niya. Oo. Oo. Akin yun. Pwede ka na mag-resign. Mag-retire. Yes, I would say. Pero sabi nga ng misis ko, 2 hours ka lang naman a day. Oo nga. Laruin mo na lang. 2 hours a day, tapos laruin mo na lang. Ano ba naman yung wife mo? Hindi kasi I get you. Hindi. Pero ang galing no. At nangyari na. Ang di dapat mangyari. Pero yung ang ganda na at this young age, pwede ka na mag-retire if Kasi you want, nagkasakit diba? ako. Kung hindi ako nagkasakit, di ko maiisip yun. Kasi Ang allergy. mag-business. Allergy. Dati, ako ang favorite host ng GMA sa lahat ng mga nilo-launch nilang mga programa sa mga mall shows. And even press conference. Lahat yan, 4-3 beses sa isang araw ako nag-host. Kaya lang, naalala nyo, nauso yung mga namatay yung mga comedian, yung mga... Sila Chocolate. O yan. Ayan. Doon na rin ako hindi makahinga. Nasa Marquee Mall kami sa Pampanga, di ako makahinga. Sabi ko sa wife ko, naku, dapat ayoko na. Ang lakas na pala ng hika ako noon. Akala ko sa may hika patay ka. na si Chocolate. Matindi hika. Siyempre, puhunan natin magsalita. Boses. Habang nag-i-ere, hinihika ako. Nakikita ng mga nanonood sa live streaming. Puso lang silang puso, no? Oo, galing abangan natin, malapit na si Papa Dudut. Hika lang ba kinamatay ni Chocolate? Hindi atake sa puso. Kaya lang siyempre, pag nagsasalita ka na wawalan ka ng hininga, di ba? Mahirap. Ito, katulad dito. Kasi, yung paghanap ng business
to help you, ano mo yun, mga secure ng konti ang pasok ng pera, ganyan, at hindi ka masyado magpagod sa trabaho. Paano ang diskarte dito? Kasi katulad nung iba, magsasarado na. Tapos yung gaano kalaki yung pera na inilalabas mo to, mahirap ba siya with your work? Yung 500,000. Extra mo lang ba siya? Or savings mo? Well, siniswerte ko. Number 1 yung Barangay Love Stories. May platform naman tayo na ibang nag-generate ng income. Pinapasok mo ba sa istorya minsan yung mga produkto mo? Oo. Hindi naman, binabati ko lang live. Alam mo, pribilehiyo na yun Sayang naman. Ay, naisip ko kasi, dito na rin naman ako, dami nakikinig eh. Bakit di ko pa batiin yung Papa Dudut Lechon Manok? Tama naman. Diba? At saka yung Rang Simantay Massage na binabati ko ngayon sa Cool Pals. Tama. Diba? At inaalaw naman nila yun. Oo. Okay lang, pinapadlusot na Pero wag masyadong hard sell. Ano ka ba, wag mo akong tuhugin parang Papa Dudut Lechon Manok. Ganyan lang, para-paraan. Yung mga nasa trabaho ngayon, mga masisipag, nagugutom, nako, daan kayo sa Papa Dudut Lechon Manok, para-paraan. Hindi kasi pag natikman na masarap edi babalik at babalik. Okay, iba nga nababati natin, nabibigyan natin ng pabor, negosyo mo pa. Oo nga. Nakailang beses tayo dun sa Lola, ano yun? Super Lola. Diba? Super Lola. yung Lola Nenas, nabanggit ko nga, ginamit nga yung boses ko sa reels nila eh. Nga pala, yung bill, padala ko. Hindi, pero tama. Inano mo yun? Kinall out mo? Hindi naman. Okay lang. Tulong sa micro-business. Oo. So, ito lang, inanalyze ko lang Maganda ang tayo ng show niya. So, meron siyang, pwede siyang mag-risk na mag-business on the side na hoping na lumipad. Pag hindi lumipad. Pag hindi lumipad, at least may number 1 show pa rin. Yes, at saka pinakamasarap sa business is you're giving trabaho. At saka, dun sa salon kasi tinanggal mo na. Kasi tinanggal ko na yung salon. Kasi ang hirap din naman, malaki ulo. Pero parang nagka-idea ko ngayon, gusto ko magdagdag ng spa, yung extra spa. Meron nga kaming po-propose sa'yo. Meron. Pwede tayo magsosyo. Cool spa. Cool. Cool spa. Meron kaming team song yan. Oo, may team song na. Cool spa. Cool spa. Mali tayo. 3, 2, 1. Hayaan mo na muna itong leader. 3, 2, 1, action. Cool. Sa entrance pa lang, hawak ng betlog mo. Ang chachu namin, subo at titi mo. Cool spa. Cool. Cool spa. Cool. An all-male therapist clinic. Pasok ta mo. Gusto ko yung may may ungol Ang earwax para sa asshole mo. Paano mo na pagsasabay-sabay? Paano mo na pagsasabay? Ang hirap yan. Yung aking wife ay masipag, magaling. Si Jem. At salamat, meron akong mga kambal because of Jem. Business siya din ang umahawak, tumutulong sa akin. Ako sa marketing, siya sa management ng tao. Kasi hindi ako po pwede sa tao. Masyado akong generous sa ganyan. Hindi ako pwede. Mauubos ako. Madali kang lapitan. Oo. Bali. Bali naman ako. Bigay mo na yan. Ayoko nang masyadong mahabang usapan eh. Papa Dudut, nakikinig naman ako ng... Patay, pag ginamita ka na ng gano'n. Oo. Kaya sa tao, si Jem, hindi na ako nakikialam. Kaya minsan di ko nakilala yung staff. Yung itong sa mundo ngayon sa broadcasting, sa radyo, kayong marami na nagpa-podcast, pwedeng gumawa ng sariling show. Marami pa ba nag-a-apply na sa DJ? trabaho ng DJ? Ang alam ko marami pa. Marami pa. May isa sa Cool Pals. Mission. Wala. Marami ako naririnig nag-a-apply. Pero... Si Roger ba yun? Oo nga. Nag-a-apply ka ba sa iba? Jay Pasalon. Sinuwerte ako, naabutan ko yung era na ang tinitingnan ay boses. Pinakikinggan ay boses. Tanggap ka na, ganda ng boses mo. Ngayon, medyo yung tinatanggap namin yung mga DJs, mga fresh ang mukha. May live na. May itsura na. Kami na lang yung natirang latak. May streaming. Oo. May streaming na kasi. Kaya hindi pwedeng walang make-up. Eye candy. Sustainable ba siya? Kuwari, pag ikaw kasi maganda ang show mo, number 1. Yung nag-translate sa sa Spotify eh. May mga radio show din kasi na hindi makapenetrate. Pag ganun pag ganun ba kaya pa ng monthly expenses yung may show ka sa radyo na hindi lumilipad?
O kailangan mo ng humanap talaga ng paraan na mag number 1 show para makagaan-gaan ang buhay? Alam niyo, sa totoo lang, baka sabihin niyo, sobrang yabang naman ito. Hindi ko iniisip na mag number 1. Sobrang yabang. Kaya walang... Grabe. Sobrang yabang lang. Sabi lang eh. Hindi, kasi pag iniisip mo yun, may pressure yun eh. So, mangangarag ka talaga. So, ako, pag nanarate ako, pag nabulol ako, di nabulol. Pag may allergy ako, di may allergy. Tunog may allergy. Okay lang. Basta ako, ang goal ko is to tell the story of the listener na nagsend ng kwento. At kung may mapulo tayong aral, ibahagi natin para mabago naman ng... Kasi ang platform ko ay napaka... Sayang kasi kung hindi ko siya ma-maximize na makadulot ng aral. So at the end of the story, laging hinihimay-himay ko yan, sana po natutunan po ninyo sa kwentong ito na tayo po ay maging mapagbigay. Huwag pong mainit ang ulo natin para hindi po tayo makagawa ng mga bagay na pagsisihan natin. Kasi para ka nag-homily after the show. May pulot ka. Oo, sayang eh. 'Di ba? So, hindi ko na dinadagdagan ng pressure. Enjoy mo lang. Magradyo ka lang. Pagkuwari ito naman, number 1 show, mga ibang nalapit na mga politiko. Gawa mo naman yung story May mga ganyan, sa totoo Ben lang. Hur Abalos story. Maraming mga ganyan, kahit ngayon. Pero sa amin sa GMA, bawal kasi kaming malink sa mga politicians. Kaya hindi din ako pumapayag. As much as I want to, kung magkano ibibigay nila, maganda sa paningin ko. Kaya lang, hindi talaga po pwede. At the same time, kung hindi rin naman ako naniniwala sa tao, bakit ko siya i-endorse? Di ba? Mas mag-focus na lang ako sa yung maitutulong ko sa society by means of sharing stories ng mga listeners natin. Yung nasabi mo kanina 'di ba nung pinalitan ka, ang daming nagalit. May ganon. Ano ba ang tingin mong, kasi mostly ang ginagawa lang naman is narration. Oo. Then payo sa Advice. huli. Oo. Parang ano ba yung hinahanap nila sa iyo na wala doon sa iba? Na talagang tatak papadudot kahit narration lang to. Alam mo, ang hirap ng tanong mo. Pero ang mga Pilipino kasi may familiarity tayo, 'di ba? Yung pag nasanay ka sa isang boses at saka sa isang mukha, gusto mo siyang laging nakikita, siya yung laging napapakinggan mo, na pag medyo naggalaw ng konti yung tubig, dilubyo na, nagagalit na yung damdamin mo. Bakit hindi yung favorite DJ ko yung naririnig ko? Parang kuwari, yung Magandang Comfort. Gabi Bayan na horror special. Oo nga, Tapos no? hindi si Noli de Castro. Noli de Castro. Hindi ba dito? Iba yung dating, no? Oo. Si Billy, wala na si Iba. Nakakatakot nyo, wala lang si Inday ba dito eh. Parang hindi matanggap ng tao yung pag-a-adjust ng katawan niya pagka may iba Nakakatakot to, promise. Parang may foreign body na pumasok sa tenga mo, no? Parang gano'n. Parang hindi siya natural. Ganun. Oo eh. Parang biglang na bago yung routine mo. Oo. Yung nagpa-plancha ako tapos iba yung naririnig ko. Oo, parang gano'n eh. Kaya, sa akin naman, syempre, maganda para sa akin yun. Kasi, nagkaka-value ako. Ibig sabihin, hindi ka pwede tanggalin sa show. Sana, hindi naman siguro ko tatanggalin as of today. Napapagalitan ka ba? Sa Hindi. opisina, kahit number 1 Dati, ka nung na? nagsisimula kami. Itong nung number 1? Hindi na. Ikaw na, boss. Ikaw na nanampal doon. Hindi naman. Hindi naman lumalaki kasi ulo ko eh. Basta trabaho. Paano ang pagalit sa inyo ang pagkwari? Anong talaga. rason? Ano talaga galit? What kind of song na? Bakit naman yun ang plinay na kanta? Noong naghahabol pa kami to make it number 1. Pero ngayon, siguro kahit tugtugin ko ang Jumbo Hotdog sa isang drama, Ulit-ulit, basta no? si Papa Dudut siguro ang tumugtog, maa-appreciate naman siguro. At ginagawa ko yan. Kahit drama siya, nagpapatugtog ako ng Jumbo Hotdog. Kasi halimbawa, at nakilala ko po siya at naramdaman ko po na malaki ang kanyang Jumbo Hotdog. Nakakatawa nga. Anong formula yung nakita nyong, eto na yung stick na tayo dito? Kasi sabi niya, dami yung ginagawang experiments nung naghahabol kayo. Ano yung ito bang nakikita nating format ngayon is yung nakita nyo na before na Parang nakikistady ka. oo, gusto ko malaman kasi kung anong punto eh. Anong punto yung Relatable. na-gets nyo yung formula. Ay, ito na yung patok. Ito na yung stick. Relatable. Pansinin ninyo ha. Ito na po ang trade secret. Inom lang ako. Yan. Okay, sige, patay mo yung ilaw. Sabayan ko kayo. Sa'yo alak, sa'yo kape, sa akin gamot. Ito. ang
pansinin ninyo ha, nagtitrending si Raffy Tulfo because of stories na parang palengke stories. Barangay, away barangay. Yan, relatable. So when we started na baguhin at piliin yung mga kwento na something like that, doon na na-embrace ng tao. May third party. Mga ganyan. O kaya pinahiram ng gamit. Hindi sinole yung gamit, pati yung asawa. Hindi na rin sinole. Yan. Ganyan ang mga kwento na gusto ng mga Pilipino. Ba't niya pinahiram? Relatable. Hindi tuloy sinuli. Ha? Ba't pinahiram yung asawa? Hindi tuloy sinuli. Oo. Hindi kasi minsan, dati ang mga storya siguro is mga malateleserye, may mayaman, si congressman. Masyadong malalim. Oo. Mahirap, madalas hindi mangyayari sa'yo. Suntok sa buwan na nakasakay ka sa bus, umabog yung bus mula sa puso. Oo nga. Hindi na mangyayari sa'yo yan. So, doon tayo sa kwento na nagpahiram ng gamit, pati jowa, inangkin. Nangyayari yan sa kaibigan mo. Yun ba, madalas bang mangyari ang storyang yan? Yung puro kabit-kabit? Yan lagi ang pinapasa? Kaya minsan parang sabi ko, parang nabasa ko na to Pero pag binabalikan ko, iba. Iba yung twist dito. Dahil ba sa sobrang dalas, meron na siyang specific na araw kung saan yun. Hindi naman. Hindi naman. Okay, it's Wednesday kabit time na naman po tayo. Hanggat maaari, hindi kami naglalagay ng ganun. Kung ano lang yung tumakbo. Sa mga kwento ng nababasa mo, may theory ako na pag-usapan natin kanina. Parang pag pinagpalit mo ang jowa mo or kumuha ka ng number 2, kapag pangit ang number 2 mo, ibig sabihin, ang naghahanap ka may kulang doon sa Number 1. Saglit, linawin mo. Mas pangit. Kasi paano kung yung asawa mo pangit? Oo nga, so mas pangit kaysa Mas sa pangit number sa- 1. Pero kung ang number 2 mo ay maganda, ibig sabihin parang talagang nahulog ka lang talaga doon sa, kasi sobrang... Yun ba yung sa no? Alam mo, nakaka-relate ako dyan. Mayroon akong kwentong ganyan. Ay, Na sobrang patay ganda mo ulit naman yung niya. ilaw. Sobrang ganda niya, pero yung pinagpalit sa kanya, sabi niya, nung nakita ko, na-insulto ako. Yun ang sabi ng sender ko. Papa Dudut, ang ganda-ganda ko. Ang daming ko manliligaw bago ko sagutin yung mister ko. Tapos ito pinagpalit sa akin, nai-insulto ako. That's the term. Bisugo power no? Oo. Bisugo power. Bisugo Ipon. power! Nakita parang power ni Ultraman. May belt. May Kasi belt na bangus. Ang sagot ni Papa Dudut din sa tanong dahil nagpagupit siya sa J25 Salon. Ganda. Kahit pangit, gaganda. Hindi kasi ang aral nun, ang Insulto. Oo, sabi niya, na-insulto ako only to find out na maalaga si number 2. Pagdating ni lalaki, inaasagaso siya, iniintindi siya. Unlike dito sa sender namin, na inamin niya na dumating sa point na naging focus siya sa career. Si number 1. Oo, si number 1 na nakalimutan na niyang maging asawa. Yun. Yung term na insulto, parang may, may halupang pride or ego. Correct, oo. Na hindi niya naging... Matanggap Hindi niya matanggap. Di ba meron pang yung nasa kama ka na, pumili ka pa sa papag, something like that. Oo. Diba? Baka magaling tsumupa. Oo, mag-alaga. Gandang analogy yan. Ng bayag. Naglalaba siguro siya. Magaling magkusot, mabangong maglaba. Oo, Well, ayan din kasi yung siguro yung mga... Putang ina. Gago ka, James! Oo nga naman. Tinatawag natin kanina yun kaya tayo nag-simulate ng usapan. Sa gusto mo sa... comment para mabuhay yung comment natin sa Spotify, yung comments, yay or nay. Meron ako napakinggan. tanong mo muna si Papa Dudo. Magkasama kami ni... Pauwi na tayo, James, nito Pauwi na tayo, James, nga galing tayo sa natin, parang pumunta tayo Laguna. Tapos... Laguda. Meron siyang meron siyang malaking ilong. Ako naman. Katulad ni Dion Warwick. Dion Warwick. Ako naman may allergy. So galing tayo ng nakinig ako ng pauwi na tayo. Galing Tatawa sa si Roger, ngungu ako. What a shame. Nahiya si Roger sa'yo ba? Ganito na nga yan. Pang anino mas lilino yung pasalita mo siya, para siyang meron siyang anak noon. Tapos may na-meet siya na lalaki na bata-bata sa kanya.
ng mga kinalaunan ng istorya. Tapos nagjugjugan sila. Tapos kinalaunan, nalaman niya, yung pala yung anak niya. Putang ina! Putang ina! Ilan taon yung diferensya nila? Hindi ko alam pero baka may nagjakol muna doon. Tapos nalaman. Oo, naalala ko Pero yan. meron ganun. Meron Parang yan. sabi ko, parang grabe yung pagka-twist nung Parang nung old story boy. na to. Parang, yung old boy. Akala mo, yun na yung pinakamalala. Hindi, pare. Ang ina, ang ganda. Only to find out mag-ina sila. Grabe. Siguro 15 years ang diferensya lang, 16. Oh. May ganun ba, Papa Dudut, na tangina nung... Binabasa mo yung Kwento story. namin yun Barangay Love Stories. Oh, yun nga. Parang, gusto mo pa bang mag-dig deep doon sa kwento? Parang, uy, sino yan? Hindi Ano yung itsura na. niyan? Pag ganun, alam ko na hindi ibibigay. Hindi ka naging ng profile Hindi pic. na. At saka sa katagalan, hindi na nawala na yung pagiging chismoso ko. More of, ang care ko na lang dyan, ano yung magandang advice. Ay, hindi gumamit kayo ng protection kasi... Saka wag magduraan sa public. At saka ang style ko dyan, option number 1, option number 2, advice. Kasi pag sinabi mong gawin mo yung bagay na to, tapos nagkamali ka, babalikan ka. Binigyan mo ko ng advice na ganito, gawin ko, nagkamali ako, papadudot So ang ginagawa ko, ito yung mga option ha. Pwede mong gawin ganito, pwede rin ganito, ganito. Ikaw mamili ka. Ano tingin mo ang swak para sa'yo? Tanga anak nila Kuya Daddy, ano yung tawag. Saka para safe na safe, may option na isa na Wow, parang teleserye ha. Papalit sa bantatay. si Kuya Daddy. Kuya Daddy. Hindi maganda. Papa mo ang kuya mo! Puta! Kupa yun. Pagkatapos ng bantatay. Dapat pagbibigay ng option, para safe na safe talaga, magbigay ka ng option na ang isa pang option ay pwedeng hindi mo din akong sundin. Di ba? Para yun sabi mo. Alam mo, may regional kasi na long time ago to, nagsisimula pa lang ako sa TV. Sa radio. Merong DJ na nag-advise daw, ginawa nung caller, nung sender. Binalikan yung DJ kasi nagkaletse-letse din yung buhay. Wala na akong titi! Sabi ko ba pwede balik ito? Putang ina. Ano ba yung advice mo? Kaya natuto na ako. Sabi ko, alam ko na gagawin ko. Options. Tangina ng anong paya, magpaputol ka, mamahalin ka niya ng tunay. At saka pag hindi ko alam, sinasabi ko, lumapit ka sa mapagkakatiwalaan mong tao. Pare. O kaya nanay mo, tatay mo. Ganun. Pasa mo sa iba. O si Benhur Abalos. Papablip ba natin yun? Hindi. Tapos na election nito. June pa ito lalabas Sige. Na ipanalo naman na siya ni Vice Ganda. Yung gumaganon-ganon. Jug. Tapos paglabas, tangina Beno, kala mo edited Yung standee lumabas. Yung pagka may sumulat ng ganyan, may back and forth pa ba? Oo. Interview, parang sa sumulat. Oo. May mga writers na masisipag na will do that. Pero sa katagalan siguro, nagiging honest ako sa inyo. Sa katagalan, parang nakakapana nila yung formula na minsan hindi mo na kailangan kausapin. Minsan kailangan Pag kulang-kulang siguro, definitely. Pag kulang-kulang yung details, so kailangan mag-reach out. Pero namimili naman kasi kami ng storya na i-enhance. Pag ito parang ang labo naman ito, tama na to. Diba? Gaano karaming storya ang dumarating araw-araw? Laging puno ang email namin. As in, nag-ano na siya, ang tag doon, nag-spam na siya, ganun. Actually, magandang nga rin Minsan kasi, di ba nga, parang may mga din na wala ka ng malapitan, kundi yung Radio pagsusulat show na lang. Di ba may mga ganun din. Tsaka radio is free, kaya maraming nakakarinig, nare-reach out. Oo. So, maganda pa rin siyang medium para sa entertainment. May storya ka bang hindi kahit sinabi, ito maganda to. Yung alam mong gawa-gawa lang, na dinunito niya yung mata niya. Wala ka nakasulat, bulag ka na pala. Putang ina. Tsaka bawal yun. Hindi mo pwedeng i-donate ang healthy eyes mo at gawin ng doktor na ilipat sa iba.
Pwede isa, Hanggat di di ba? ka pa kadaber. Meron bang katulad sa amin, nagkaroon na kami ng parang mga lost episode na, kunyari, ito, mukhang hindi natin pwede ilabas to. May mga ganun. Marami Yung din. nagawa nyo na, tapos wag mo na ilabas. At saka meron din kaming kwento na na nagreklamo yung mga nabanggit. Hindi yun ang totoong nangyari. May napanood kami nung isang araw. Malamang ganun yung mangyayari doon. Oo, lagi may fact checker, no? Oo, may fact checker. Pag gano'n naman, kaya very safe na. Habang tumatagal kasi, gumagaling yung sistema namin. I would say. Kaya, It's like the tide. yung mga kunikwento ko sa inyo, long time ago, 10 years ago pa na problema namin yan. Ngayon, malinis na trabaho. Sinong na-bosses ng babae pala? Lahat ng mga mga magagaling na mga dubbers natin sa GMA, sila din yun. Galing. Kaya nababago-bago yung boses. Yung mga, trivia, yung mga babae po ang nagboboses ng batang lalaki. Kasi, tunog totoy. Oo, kasi di ba si Bart Simpson, ganun din eh. Babae. Babae Oo nga, ang boss no. ni Bart Simpson eh. Si Pikachu, babae din. Oo. Si Goku. Babae si Goku. Alam ko ah. Yun ang mga sekreto sa mga drama. At saka magaling yung aming drama director, si JT. Ilan ang, everyday ba sila nagre-record ng Hindi, storya? may schedule lang sila sa isang linggo, pero maramihan na. Tapos ikaw bida ngayon sa susunod na kwento, supporting ka na lang para hindi nakakapagod. Pero pareho lang ng bayad. Pag bida ka, iba yata. Per word yun eh, per word. Forward ang Ayaw tapusin yung sentence no? Wala. Walang bayadable. Walang bayad. Kaya nga dumarating sa point na, pinapasabi ng tatay mo, ganito. kasi minsan nagbabasa ako ng kwento, tumakbo na yung kwento na lagi nababanggit yung tatay, pero hindi namin narinig yung boses. Oo. Pinasabi ng tatay mo. Galit na galit yung tatay mo, nagdadabog sa kwarto. Oo. Bang. Tanga, hindi nagdadabog yun. Yan, ganyan. Kaya ibang dabog na eh. No? Yung mga power of radio, yung mga magic ng radio. Pero nakakamiss din yung mga panahon na hindi nakikilala yung mukha namin. Kasi may digital na nga, di ba? So Mas buhay nakikita na ang kami. imagination nun no? You really have to use your imagination. Yes. At saka, ang tingin mo sa DJ, ang gwapo eh. Ngayon, wala na. Hindi mo na matatago. Ikaw talaga yan eh. Kasi, Oo nga. before pandemic, hindi pa masasabi ko na hindi ako masyadong kilala pa. Pero nung lumabas na, kasi siguro lahat ng tao natutok sa digital. Oo, So paglabas ko, napupunta ako sa SM Fairview, sa Robinson Suvaliches. Pag nag-iikot ako dyan, papadudod. Sabi ko, patay, wala na. Wala na yung Anonymity. hiwaga ng radio. Inupuan ka na ba minsan na Paano? Tanong naman yan. sa muka? Sa massage yan, sa massage. Pag pag magpipihit yung masahista, ganun. Wait lang po, pipihit lang po. Alam mo tawag dyan? Lat B massage. Kala mo creative eh. Oo nga. Ano ibig sabihin mo sa inupuan? Inupuan na parang kinuwentuhan ka niya ng Meron. At minsan, may lakad pa ako nung nasa mall ako. Papadudod, kikwento ko lang sa'yo. Kaya pwede bang kunin ko lang yung number mo? Pa-reach out ko na lang sa'yo yung writer para maikwento mo. Meron silang parang yung comfort Yes. sa'yo. Oo. Na hindi naman natin pwedeng baliwalain. Siyempre, baka masaktan ng damdamin. At dapat nating i-appreciate yon kasi sila nagbibigay sa atin ng fame, ng endorsement, at saka pagtitiwala. May celebrity na ba na nagpadala ng sulat? Akala Meron ko kaming umupo sa mukha eh. meron kaming anniversary yata, I think, na ginamit namin yung kwento ng mga celebrity. Pero yung sinadya, parang hindi Yung ko pa... letter sender, sila yung nagsulat. kasi anniversary special namin. Kayo lumapit na pwede bang gawin? Parang deal, Kasi number 1 ang radio, so might as well, yung exposure ng artista, madala sa radio, parang ganon. Sa'yo din nun pag kwento ng... Tsaka, yung artista magboboses, di ba? Parang nagawa na namin before yon. Dumating kami sa ganon. Kailan ba anniversary nyo? September. Pag ilang taon nyo na? We started 2009. So, 16 May na ako sa 16 16 years. Ayun. 16. Longest running FM drama. Oo, kaya... Uy, ayos. Na nag-exist Oo, Kasi kaya, baka may nauna na si Tia Deli yun eh. isipin mo, Oo. 16 years, mag-16 years, still number 1. Galing. Oo, Baka ma-break mo si Tia Deli no? Ay, oo nga, no?
May ganun ka bang goal na... Hindi, kasi may sakit ako eh. Ramdam ko na na parang hindi na ako tatagal sa radio. Nakakatakot naman to. Sobra lang. Hindi sa radio. Pero, syempre, kung tayo naman yung nagagamot, nagpapagaling naman tayo. So, at saka number 1 tayo. So, enjoy natin. Sabi ko, i-enjoy nyo lang yung programa. Wala ka pa yung napipisil, parang... Habemos Papa Dudut. Wala. Yung we have a new Papa Boss Dudut. Boss na ang bubunot nun. Sila na magbobotohan nun. Hindi na Tsaka ako. pressure sa susunod kung sakali. Yes, oo. Kasi number 1. Well, pag ganyan, hindi mo pwede sundan yung yapak niya. You have to reinvent. Kasi... Nangyari sa amin yan nung nag-resign si Papa Dan, di ba? From Wanted Sweetheart, binago na lang namin yung pangalan ng show kasi nakadikit na sa host. So what we did is Wanted Forever. Iba na yung host. So baka yung Barangay Love Stories ganun din. Baka mangyari din yun. Iba na yung host. Baka yung mag-rebrand. I don't know. Depende sa mga bossings. Malayong-malayo pa mangyari yan. Ito naman si Papa. Tagal pa. 39 years old lang ako. 39 ka na, di ba? Oh. 38 pa lang. 39 pala ako. Kati 39 ko na. Hindi pa talaga ibinigay, no? Sabi mo 86 ka, 39 ka na. August pa. August pa. Ay, Bigyan mo naman siya ng konti pambuan. Oo, alam mo naman kulang tatagal sa ka pa buwan. ba? Nararamdaman mo, tatagal ka ba sa Nararamdaman ko na pagpas? rin eh. Meron ka bang parang na-prevent na nagsabi sa'yo, ay, muntik na ako magpakamatay, Papa Dudut. Totoo. At saka na-encounter ko yung may mga sakit na listeners, bulag, pinuntahan ko talaga sa bahay nila. Hindi nila alam. Hindi nila ako Kumaway nakita. lang. Hindi niya ako nakita. Pero ang ganda ng magic sa kanya. Paano mo napasabi? Binago mo ba yung boses mo? Baka hindi niya malaman na ikaw yun. Hindi, makawawa naman. Hindi na ako nakita. Nilituhin ko pa. O hindi siya naniniwala. Tanginan nyo, ginagagon nyo na naman ako. Kahapon si Inday Bandila yung bumikita. Bakit si Papa Dudut? Hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Thank you, Papa. Thank Thank you so you so Maraming much. salamat. Ako, Thanks, Papa nabitin Dudut. naman, nakakabitin. Nakabitin, thank you. Kami naman ang bibisita sa iyo minsan. Yun. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. John Harold Pobleto, Tristan Ting, Janos Soronda, Justin Yerbas, Paulo Miguel, Don George Maglake, Ivan Hilquason, Christian Nemhel de las Alas, Dominic Jose, Reniel Brian Refe, Runner Santos, Ken Almodal, Ralph Paul Monasterial, Reynald Daulat, Richmond Earl Sapsap, Chauncey Andre Lopez. Ginawa ba isda? Oo nga Ben, Randy Liquica, Gian, Nico Hovero, Millard Miralles, at si Monica Almeida. Pero sana, one of these days, uma-acting naman kami. Baka makasubukan natin ng radio acting. Baka pwede ba kaming umacting sa isang Kailangan mo ng African? Meron, African. African, Hindi, sa YouTube ko pwede. Oo, pwede. Papadala ko yung script. Sige. Sige po. Sige. Tapos kami magbuboses. Boses babae. Oo. Si babae. Maganda kasi ang Si ng Roger, YouTube, tiyo nga. ng Papadudod Stories YouTube. Kailangan mo ng babaeng malandi ang boses. Dami nanonood. Kaya ni Roger. Babaeng malandi. Roger, babaeng malandi. Chupa? Sobrang landi dyan! Sobrang landi! Ang aga eh. No? Literal. Wala ba lang hello? Well, ano yung line before that? Ang line before that, anong tanghalian natin mamaya? Chupa? Ganun din nila. Kaya pala ikaw ang number 2! Hindi, pero sana nga mangyari na baka Papa Dudut and Babangungot. Ang ganda ng mga nagboboses kasi itong mga to eh. So baka makatulong din kami sa show mo na Pwede. kami ang gagawa. Sabihin ko sa director. Para radio, no? Pero maganda rin sa YouTube eh. Para pagkakitaan ko kayo. Sa YouTube, pinost. Sige, game kami dyan. Thank you so much po sa inyo. Yan. So, Thanks, Pops. yan, from Renrin Chavez, pamura po sa girlfriend ko na si Emily kay Bakal Rems. Emily. Saan ka pupunta? Huwag kang lumipat ng parlor. Ina mo. Pamura po kay Chinese GB, si Iris Christian Godinez. Kaya Kong Kong Kwaila.
kong kway la, pokinangin na mo, todo kong kway la. Ayan. Pamura po kay Muman sa asawa kong si Christine Lindaon. By di putang na nyo. From Justin Yerba. From Iman Olarte. Pamuran man po ang misis ko na si Rizel Dayan Olarte. Putang ina mo! From Greg Laurente, pabati sa amin ang partner ko na si Steph. Laging nakikinig pag stuck sa traffic. Badi putang ina mo. From Michael Gonzalez, pa-shoutout lang kay Nigerian James. At pa-promote ang Spotify artist page si Michael Gonzalez, pare. Si Michael Gonzalez siya. What is the Spotify? Michael Gonzalez din. What is the Spotify first speed? Michael Gonzalez, yung Spotify artist name niya. What is the... Tangina. Michael Gonzalez. Pipi ko na sa si Muman, gago. I will back you in the ass. Yan. Boss Nong, pamura naman po in Novaliches accent. Sila Kyle Tulod at JR Nilipad ng Malabanan. duga sa bibig mo Oy, eh. Kyle Tulad at JR Malabanan. Putang ina nyo! Yan. From Precious Jade Navarro, pamura naman po from Nigerian James sa mga tropa ko na sina FJ at Nico. FJ and Nicole, I will barbecue your ass. Pakibati at pamura kay Nigerian Drunk James, sina Harman, Jonard, Angge, Sean, John Patrick at Mikey from Famela Vista. There are too many names. Oo, but you will all? Fuck them in the ass. Yan. Pamura in Maganda. Nigerian Tito Boy accent ni James, yung ate ko na si Abby Dublado. Abli doblado, putang ina mo! Yan. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you very much, Papa Dulas. Ayun, thank you. Salamat po, Solid mga din. kabarangay. And for stand-up Meron comedy shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.